Nagsimula ang episode sa isang napakabigat na eksena. Nakakulong si Masamichi Yaga habang sumasailalim sa interogasyon test. Yung mga gaya ni Panda na may sariling cursed energy at hindi kailangang kontrolin ng isang user. Inaakusahan si Yaga na posibleng bumubuo siya ng sariling hukbo, kaya pinipilit siyang ilabas ang formula. Sa puntong ito, ipinakita ang isang flashback noong sanggol pa si Panda habang ini-interrogate si Yaga. Ipinakita din yung time kung saan nagpapaalam si Yaga sa kanyang mga cursed corpse. Kausap niya ang isa sa mga ginawa niyang cursed corpse na si Takeru, isang dilaw na parang aso. Ramdam ang lungkot sa eksenang ito dahil alam ni Yaga na baka hindi na siya makabalik. Sinabihan niya si Takeru na huwag mag-alala dahil protektado sila ni Master Tengen sa gubat at dadalawin pa rin siya ng kanyang ina. Ito nabunyag ang malungkot na nakaraan ni Kusakabe. Namatay ang pamangkin ni Kusakabe at dahil sa sobrang depresyon ng kapatid niya, hindi na ito makabangon at mabuhay sa araw-araw. Din ang ina sa kanya. Sa kasalukuyan, hinarap ni Yaga ang isang assassin. Pinatatawad daw ang parusang kamatayan niya kung ibibigay niya ang formula. Pero dinuraan lang sila ni Yaga at sinabing nagiging matapang lang ang mga higher-ups nang tumago sa puso. Tandaan mo, pati ang mga panda ay umiiyak. Sabay nito ang isang nakapanlulumong hagulgol ng pighati. Pagkatapos ng madamdaming tagpo, bumalik ang focus sa misyon ng ating mga bida. Sinabi ni Master Tengen sa grupo na kailangan nilang i-recruit si Kinji Hakari para sa calling game. Si Hakari ay kasalukuyang nagpapatakbo ng isang underground fight club para kumita ng pera. Dahil sa talino at bluffing ni Megumi, nakapasok sila sa club. Habang nangyayari ang laban, nanonood si Hakari kasama si Kirara Hoshi, isang third-year student na sumunod kay Hakari matapos ang suspension nito. Napansin ni Hakari ang passion ni Yuji at nagdesisyong iakyat ito sa monitor room pagkatapos ng laban. Sa kabilang banda, napansin ni Megumi at Panda na may kakaibang barrier o technique na humaharang sa kanila para makalapit kay Hakari. Isang abilidad na hinala ni Panda ay kay Kirara. Nang magkaharap na sina Yuji at Hakari, sinubukan ni Hakari na i-recruit si Yuji sa kanyang business. Nag-alok siya ng malaking pera pero halatang nag-iingat si Yuji. Nag-alok din si Hakari ng alak at dito na nagkamali si Yuji. Nabanggit ni Hakari na mahina sa alak si Gojo at nagsinungaling si Yuji na hindi niya kilala ang teacher nila. Agad nahuli ni Hakari ang pagsisinungaling ni Yuji dahil imposible sa mundo ng mga sorcerer na hindi makilala si Gojo. Sa galit ni Hakari, inatake niya si Yuji dahil nawala na raw ng RIP Yaga-san sa baba. Para sa susunod na update sa laban ni Yuji at Hakari, huwag kalimutang i-subscribe at pindutin ang notification bell. See you sa next recap!